Good day everyone, I'm Wesley Domingo. We will continue our lesson about repentance and faith part 2 na po tayo. Repentance and faith part 2. Review muna tayo. Last week, ang pinag-usapan natin sa part 1 ay yung repentance. At dinefine natin yung repentance based doon sa verses sa Old Testament. Dito naman sa part 2, ipagpapatuloy pa rin natin yung pag-aaral natin tungkol sa repentance at naka-base naman sa New Testament yung gagamitin natin mga verses. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan na patuloy na sumusubaybay at hindi nagsasawa na manood, mag-react, mag-heart, mag-like ng aking mga videos. Doon sa hindi pa nakaka-follow sa akin doon sa Facebook, sana i-follow nyo ko para palagi kayong updated sa aking mga posts. Also, sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Ang versikulong ito na Acts chapter 20 verse 21, dito natin kinuha yung ating title na Repentance and Faith. Ang sabi, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Again, ako'y pumili uli ng 5 verse o verses, grupo ng verses para i-define natin yung word na repentance. And also dun sa last part, kasama na rin yung faith sa ating pag-uusapan. Number 1, Matthew chapter 4 verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang Panginoon Kristo sa simula ng kanyang ministry ay siya ay nagpipreach ng repentance. And also si John the Baptist dun sa Matthew chapter 3 verse 1 and 2. Nang sabi, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Parehong-pareho sila ng mensahe ng Panginoon Kristo na sila ay nagpapahayag ng mensahe ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at humarap sa Diyos at sumampalataya sa Panginoong Kristo. Nung si Jonah ay sinugo ng Panginoong Diyos bilang foreign missionary doon sa Ninive, nag-preach siya doon. Nag-preach siya ng repentance na nakarecord dito sa Matthew chapter 12 verse 41. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it because they repented at the preaching of Jonah. Pag-usapan naman natin si Judas na siyang nag-betrayed sa Panginoon Kristo kung kaya si Kristo ay naaresto. Ito ay recorded sa Matthew chapter 27 verse 3 to 5. Basahin ko. Then Judas, which had betrayed him when he saw that he was condemned, repented himself and brought 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. After nang pinagkanulo ni Judas ang Panginoon Kristo, inaresto siya ay ang Panginoon tinalian nila diba? Tapos pinagpapalo, tapos nilagyan ng piring sa mata, dinuraan at sinabihan ng maraming masamang salita, nilatig siya at marami pang iba na kung saan nasaksihan to ni Judas, kung kaya kumbaga nakonsensya siya. Yung words na nakalagay dito, naka-highlight, repented himself. So yung exact Tagalog nito nagsisi siya sa kanyang sarili. Yung self-conscience to, hindi to God's conscience, na kung saan kasi kung nagrepent siya dapat naligtas siya, di ba? Pero may mga records na si Judas hindi talaga ligtas, hindi siya anak ng Diyos. Siya ay anak ng Diablo. O si Judas mismo ay isang Diablo, isang devil. Recorded in John chapter 6 verse 70. Dito nag-remorse siya, okay? Na para siyang umiyak, sinabi niya, I have sinned. Parang talagang totoong nagrepent siya. Pero still, iba tong repentance na ito. Iba yung repented himself, iba yung repentance toward God na sinasabi dun sa Acts chapter 20 verse 21. Thirdly, dito naman tayo sa Acts chapter 11 verse 17 and 18, yung positive meaning naman ng repentance. Ang sabi rito, for as much then as God gave them like gifts as He did unto us who believe on the Lord Jesus Christ, what was I that I should withstand God?
Verse 18, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Kung alam niyo yung kwento tungkol dito sa report ni Peter na kinikwento niya yung kanyang ginawa tungkol dun sa mga Gentiles. Kasi dun sa chapter 10, pumunta siya kay Cornelius. Kasi yun yung instruction sa kanya ng Diyos, ng Holy Spirit. Napuntahan niya si Cornelius, yung sambahayan ni Cornelius. Na-save at nabaptize. Okay. Pero hindi ito mga Hudyo. Doon siya kinwestiyon. Hindi mga Hudyo yan. Nakisama ka pang kumain sa mga taong yan. So yan yung sinasabi ng mga Hudyo. At dito, pinaliwanag ni Peter sa mga Hudyo na yun ay kalooban ng Diyos na yung salvation, yung gospel, inopen na ng Diyos para sa mga Gentiles, dun sa mga hindi Hudyo o sa lahat ng mga bansa. Okay? At saka yan naman yung utos ng Panginoon. Yan naman yung utos ng Panginoon sa Kristo nung bago siya umakyat sa langit. Go ye therefore and teach all nations. Yung pagtatagpo ni Peter at saka ni Cornelius dun sa Acts chapter 10 naipaliwanag ko sa aking dating video na ang title ay The Holy Spirit Part 2. Yung sinasabi rito, as God gave them like gifts. Yung them dito, yung mga Gentiles. Sila Cornelius. At sila ay sumampalataya sa Panginoon Kristo. Okay, naka-highlight dyan. And then, yung mga Hudyo, ginlorify nila ang Panginoon. Pinuri nila ang Panginoon dun sa nangyaring iyon. At sinabi nila that God also to the Gentiles granted repentance unto life. Okay? Andun na yung word na repentance. Yung mga Gentiles, syempre, pinapaliwanag ni Apostle Peter na si Kristo, na si Jesus ang Kristo, na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Sumampalataya sila. At nung sila ay sumampalataya, at the same time, sila ay nagrepent ng kanilang kasalanan. Kaya sinabi, granted repentance unto life. Ang kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay nakakamit lang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagsisisi ng kasalanan sa Diyos. May ilang mga Christian groups, mga ministro na naniniwala na bago ka maligtas, bago ka magkaroon ng pananampalataya kay Kristo, dapat magsisi ka muna o magrepent ka muna. Parang nauna muna yung repentance and faith. Kaya nga dito sa yung verse natin na Acts 20:21, nauna yung repentance, di ba? Pero it's just a matter of split. Ang sabi dun sa rapture, twinkling of an eye. Kaya hindi na kinakailangan kung ano yung nauna. Basta yan ay nakakamit ng isang tao. Okay? Both repentance and faith ay magkasama yan doon sa pagkakaroon ng kaligtasan. Again, sabi dito sa verse 18, yung verse sa ibaba, also to the Gentiles granted repentance. Na yung repentance ay hindi yan yung kakayanan ng isang tao, kundi yan ay ibinigay ng Diyos. Granted di ba? Next, number 3, dito tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 25. Ang sabi, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to acknowledging of the truth. Dito ay hinighlight ko yung words na will give them repentance, na hindi sa capability o abilidad o sa talino ng tao para maunawaan niya at siya ay magrepent sa kanyang kasalanan, kundi ito ay discretion ng Diyos kung siya ay bibigyan ng kaunawaan at bigyan siya ng repentance para siya maligtas. Dito, sinabi ni Apostle Paul kay Timothy na sabi, in meekness instructing those that oppose themselves. Na personal experience ni Apostle Paul na siya mismo ay oppose sa kalooban ng Diyos, na kanyang pinipersecute, inaaresto, kinukulong yung mga Kristiyano noon. Kala niya ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Subalit ang Diyos naawa sa kanya. Kung kaya from persecutor, naging persecuted siya. Naligtas siya. Binigyan siya ng Panginoon. Nakatanggap siya ng repentance galing sa Diyos. Panglima, lastly, etong 3 verses sa Book of Ephesians. Ephesians chapter 1 verse 13, yung sa taas, at saka yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9.
Yung muna sa itaas, Ephesians 1:13. In whom ye also trusted after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Dito sa Ephesians 1:13, hinighlight yung mga importanteng words, yung trusted, yung word of truth, gospel of your salvation, tapos yung word na believe. Balikan natin saglit yung naunang verse, yung 2 Timothy 2:25. Acknowledging of the truth. Ano yung truth na yon? Yung truth na yon, yung sinasabi rito sa Ephesians chapter 1 verse 13, the word of truth is referring to gospel. Na yung gospel ay yung kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Yun yung gospel. Na ito ay napaliwanag ko na sa aking video na ang title ay The Gospel of Jesus Christ Part 1. Sa versikulong ito na sinasabi na yung isang tao na nagtiwala, sumampalataya sa persona ng Panginoong Hesukristo, sa kanyang gospel, na siya ay sumampalataya, na siya ay nagsisi ng kasalanan, inamin niya na siya ay makasalanan, tinanggap niya si Kristo sa puso niya bilang Panginoong tagapagligtas. Yun namang dalawang verses sa ibaba, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Meron din akong video nito, na ito mismo yung title, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Dito naka-highlight yung grace, save, tsaka yung faith. Okay? Basahin ko ng buo. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Na dito pinapakita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalataya na yon ay galing dun sa grasya. So, kung ang pananampalataya ay galing sa biyaya o sa grasya ng Diyos, unmerited favor of God, na ibig sabihin na even our faith is not hindi galing sa abilidad natin. Kaya nga sabi niya sa bandang ibaba, not of works, di ba, ng tao, kundi yan ay bigay din ng Diyos, unmerited favor. Okay? Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood. Hanggang sa muli, meron pa tayong part 3. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.